Kumalmang muli ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin base sa datos ng gobyerno. Tagumpay raw ito ayon kay Pangulong Marcos dahil nakikita na raw ang epekto ng mga hakbang ng kanyang pamahalaan. Gayunpaman, sa balitang A to Z ni Ace Cruz, hindi naman raw ito ramdam ng ilang consumer. Bumaba ng hanggang 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Bumaba ang ng siguro baka bumaba ng konti ang tari-taripa, parang ano. Sa imported, bumaba rin ng konti. Kasi ito pwede na kami magtag dito sa ganito ng mga 57 siguro, 58. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, 50 pesos na lang kada kilo ng well-milled rice na dating 52 pesos. May tig 60 pesos pa rin, pero may mas murang opsyon na ang consumer na tig 45 pesos kada kilo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bahagyang kumalma nitong Agosto ang rice inflation sa 14.7% mula sa higit 20% noong Hulyo. This month of September, it will further go down to single digit because almost 9% sa overall inflation sa households natin. Isa ito sa dahilan kung bakit bumagsak pa ang overall inflation ng bansa noong Agosto sa 3.3%. Ito na ang pinakamababa mula noong Pebrero. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na tagumpay para sa bawat Pilipino. So to answer your question, yes, ito yung mga impact na ng government intervention. Pero para sa ilang consumer, tila hindi gaanong ramdam ang pagbaba ng presyo ng ilang bilihin. Pa rin, mabigat pa rin sa bulsa po. Parang wala pa rin pong pinag-ikaiba yung budget mo Ganun pa rin? Opo. Malaki rin kasi inangat na inflation sa ibang gastusin gaya sa kuryente na mula negative 5.4% ay umangat sa 3.2%. Sa panig naman ng National Economic Development Authority o NEDA, magandaan nilang pangitain ang pagbagal ng inflation para masulit ng consumer ang kanilang buying power. Habang nangako ang Pangulo na pag-ibayuhin pa ang mga hakbang para matugunan ang banta ng ESF at La Nina sa sektor ng agrikultura. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.